Magandang araw mga homeowners. Nagtataka ka ba kung bakit hindi pa nagkakandak ng eleksyon ang inyong homeowners association? Gayong lipas na o extended na ang kanilang termino sa paglilingkod. Natatanong mo ba sa iyong sarili na kung meron bang mga legal na pamamaraan upang magkaroon ng eleksyon ang inyong HOA kahit hindi gusto ng mga officers ng asosasyon? Sa video pong ito, ating bubusisiin kung may mga legal bang pamamaraan at ano ba ang kaparusahan sa mga officers ng HOA na ayaw magkandak ng eleksyon. Tara! Welcome back. Sa ating paksa na pag-uusapan ngayon ay ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa hindi pagkakandak o pagsasagawa ng eleksyon ng mga homeowners officers. Ang eleksyon ay mahalagang bahagi ng isang homeowners association. Dito nasisiguro ang transparency, accountability, at tamang representasyon ng mga miyembro. Pero kung paano nga kung hindi nagdaraos ng eleksyon ng inyong HOA? Ngayon, tatalakayin natin ang mga legal na implikasyon nito ayon sa Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association o Republic Act 9904 at ang mga posibleng parusa. First, bakit nga ba mahalaga ang eleksyon sa HOA? Ang eleksyon sa HOA ay hindi lamang formalidad. Ito ay itinatakda ng batas. Sa eleksyon, nasisiguro na ang mga leader ng HOA ay tunay na kumakatawan sa interes ng komunidad. Kapag hindi nagdaos ng eleksyon, nagkakaroon ng stagnant na pamunuan na maaaring magdulot ng mismanagement at pagkawala ng tiwala ng mga miyembro. Ano ba ang mga legal na batayan? Ayon sa Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations ay may malinaw na probisyon tungkol sa eleksyon. Sa Article 5, Section 12, ang Board of Directors o Trustees ay kailangan magdaos ng eleksyon taon-taon o sa petsang nakasaad sa bylaws ng inyong asosasyon. Sa Article 6 naman, Section 15, ang eleksyon ay kailangang isagawa sa isang demokratikong paraan na may transparency o pantay na partisipasyon. Kung ang inyong HOA ay hindi nagdaraos ng eleksyon, ito ay direktang paglabag sa mga probisyong ito. Ano naman ang mga parusa sa hindi pagsasagawa ng eleksyon? Una, suspensyon ng rehistro ng HOA. Ayon sa Article 11, Section 20, ang Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB na ngayon ay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ay maaaring mag-suspend o mag-revoke ng rehistro ng HOA na hindi sumusunod sa bylaws, kabilang ang mga patakaran sa eleksyon. Pangalawa, pagpapataw ng parusa. Sa ilalim ng Article 12, Section 23, ang mga lumalabag ay maaaring patawan ng administrative sanction tulad ng multa
o suspensyon mula sa posisyon. Yan, marami na pong mga HOA dito sa atin ang napatawan na ng suspensyon or nagmulta. Yan, marami na akong kakilala ng mga nagmulta ng 10,000, kadalasan ay 10,000, at marami na rin yung mga sinuspend na o hindi na maaaring makatakbo sa anumang posisyon sa HOA. At ito po ay inilalabas ng DSUD. Pangatlo, pagkakaso. Ang mga homeowners ay maaaring maghain ng reklamo sa DSUD o magsampa ng kaso para pilitin ang HOA na magdaos ng eleksyon. Maliwanag po ito na nasasabi na ang mga members ay maaaring maghain ng reklamo. Pero siguraduhin nyo na pag maghahain kayo ng reklamo, dapat po meron kayong mga ebidensya. Dahil po ang reklamo ay nakabatay sa mga ebidensya ninyong ipepresent. Huwag po muna kayong pupunta ng DSUD para doon magsalita na magsalita. Kung hindi, ito po ay dapat idokumento. Maliwanag po yan ha, tandaan nyo po. Ano ang epekto ng hindi pagdaraos ng eleksyon sa komunidad? Una, nauuwi sa stagnant na pamunuan na nagdudulot ng mismanagement ng pondo at resources. Maraming nangyayaring ganyan na hindi na alam kung saan napunta ang pondo ng HOA. Pangalawa, nawawalan ng boses ang mga miyembro na nagdudulot ng kawalan ng tiwala. Naaantala o napapabayaan ang mahalagang proyekto tulad ng maintenance at seguridad. Yun po ang pangatlo. Now, ano ba ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga homeowners kung ang inyong HOA ay hindi nagdadaos ng eleksyon? Narito ang mga hakbang na maaaring niyong gawin. Una, suriin ang bylaws. Lagi ko po sinasabi yan. Nabasahin ninyo ang inyong bylaws. Namnamin kung ano man ang mga nasa loob nito. Ano ba ang nakasulat? Kasi po, karamihan sa mga homeowners, it's either wala silang copy or may copy man sila, hindi naman nila binabasa. And then, magre-reklamo sila during the GA o magsasalta sila na magsasalta doon nang wala namang batayan. Suriin po, basahin, namnamin ang nilalaman ng inyong bylaws. Alamin ang mga specific na provision tungkol sa schedule at proseso ng eleksyon. Dapat pong malaman ninyo kung anong buwan o petsa dapat nagpapa-eleksyon ng inyong HOA. Hindi ho kasi pare-pareho ito. Ang eleksyon po ng inyong HOA ay nababatay ayon po yun sa pagkakarehistro. Kung anong buwan siya narehistro, yun po ang buwan ng inyong pag-eleksyon. Ano-ano ba ang mga provision na nandito sa loob ng pagreklamo para sa hindi pagkakandak ng election ng inyong HOA officers? Pangalawa, humiling ng General Assembly. Ayon sa RA 9904, Article 5, Section 14, ang mga homeowners ay maaaring mag-request ng special meeting para talakayin ang mga urgent na issue kabilang ang eleksyon. Sabi niya, pwede po tayong magpunta sa mga HOA o sa mga HOA officers upang humiling po tayo ng special meeting. At kung sila po ay tumanggi, ito po ay maaari ninyong maging ebidensya para sa inyong pagreklamo. Dahil karapatan nyo po na marinig ang inyong side ayon po sa dapat pagkakaroon ng eleksyon. Ano po? Kung ayaw man talaga, ito po yung pangatlo, maghain ng reklamo sa DSUD. Dokumentahin ang hindi pagsunod ng HOA at maghain ng formal na reklamo
upang pilitin ang pamunuan na kumilos. Gaya ng sabi ko kanina, kailangan pong i-dokumento lahat. Kung ayaw nila, kailangan nyo i-dokumento, kailangan nyo i-video nyo na ayaw nila mag-conduct ng election. O kung yung nag-submit kayo ng formal request, ipareceive nyo po yung papel, yung dokumento sa HOA office para mayroon kayong tinetrace na date kung kailan po ninyo ito isinubmit. At kung hindi mo po nila ito aksyonan, ay maaari nyo pong gawing ebidensya ito sa pagrereklamo ninyo sa DSUD. Ang apat, maghalal ng interim board o pwede kayong maghalal ng interim board pag ayaw nila. Sa mga matitinding sitwasyon, okay, maaari magpetisyon ang mga membro para sa pansamantalang pamunuan hanggang sa maidaos ang tamang eleksyon. Okay, hanggat kung sa tagal-tagal na hindi pa rin sila talaga nagkakandak ng election, maaari kayong magpetisyon yung mga member in good standing, in specific, para sa pansamantala o paglalagay ng pansamantalang pamunuan o interim hanggang sa maidaos ang tamang eleksyon. Ang eleksyon ay hindi lamang legal na obligasyon. Ito ay pundasyon ng mabuting pamamahala sa inyong HOA. Sa pagiging mapanuri at sa pag-alam ng inyong mga karapatan sa ilalim ng Magna Carta for Homeowners, masisiguro natin na ang ating asosasyon ay mananatiling transparent, accountable, at nakatutok sa pangangailangan ng komunidad. Kung nakatulong ang video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang content tungkol sa mga karapatan ng homeowners at tamang pamamahala sa HOA. Sama-sama nating buuin ang may mas maayos na komunidad. Till next time, ciao!